Suspect sa pagdukot sa bagong silang na sanggol sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Arestado. Natukoy siya sa tulong ng kuha ng CCTV at gwardyang saksi. Sabi ng suspect sa pulisya, matagal na raw siyang di nagkakaanak kaya naisip na akuin ang anak ng iba. Nakatakda siyang sumailalim sa psychiatric evaluation. Commission on Human Rights muling nilinaw ang kanilang mandato matapos birahin ni Pangulong Duterte kagabi. And when the time comes, yung CHR, yung opisina dito, you are better abolish. Yung mga ganito pong pananaw ay nagmumula po sa maling pag-unawa ng mandato ng CHR. Hindi po namin trabaho ang trabaho ng pulis at hindi rin po kami pwedeng manghimasok sa mandato ng pulisya at ng AFP. Paglilinaw ng CHR, pulisya ang dapat lumutas at pumigil sa krimen laban sa mga pribadong tao. Ang binabantayan naman nila, mga sundalo, pulis at iba pang nasa gobyerno na lumalabag sa karapatang pantao. Tinaguri ang Ilocos 6 pinakawalan na matapos makulong ng 55 araw sa Kamara. Sinagot na kasi nila ang mga tanong kaugnay sa mali umanong paggamit ng tobacco excise tax ng lalawigan. Dumalo rin sa wakas si Ilocos Norte Governor Amy Marcos na umaming hindi dumaan sa public bidding ang pagbili ng mga truck at hindi nakarehistro ang mga ito sa Land Transportation Office. Walang anomalya, walang nawala sa gobyerno, kompleto yung mga mini-truck at pinakikinabangan ng mga magsasaka. Binawi rin ng gobernador ang aligasyong may inilaan umanong 100 milyong piso ang mga dilawan para matiyak na makukulong siya. I apologize and withdraw the statement. It was my mere suspicion, and given that the source is uncertain, I withdraw the accusation to the integrity and the honor of the House that 100 million circulated.